We pray for today's weather, Panginoon, for everyone, Lord God, sa kawalang, Lord God, sa simbahan ng ito, Panginoon, kaya po mag-ingat, Lord God, sa mga Lord God, as we sing the songs of praises, as we worship you, Lord God, we pray na inisip niyo po ang puso ng tawag sa Panginoon. Kami po yung maging lahat at lahat sa inyong harapan, Lord God. Kung narinig si Lord God, ito mga awitin namin, Lord God, pagkatasa sa inyong Panginoon. Tunay nga po, Lord God, sa gitna ng mga trials, Panginoon, sa gitna ng mga disasters, Lord God, na aming naranasan, Panginoon. Tunay nga po, ikaw pa rin, Lord God. Ang narinig lahat, Panginoon, ang itutulong sa Panginoon. Nataas ka namin, Panginoon.
180 verse 24, ito po yung sinasabi, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo magala at mag-iwas tuwing prophet sa salita. Amen. Isa na akong malakas na palakpakan para sa Panginoon. Dahil sa tayo kumawin, magpapuri. Amen. Praise the Lord.
Amen. Hallelujah. Welcome to the family of God. Sabi nga ng ating kalitano, tayo po ay isang pamilya ng Diyos. Kaya tayo po ay masaya na kahit may nangyayari sa kapaligiran natin, no? Anong kagalakan sa ating puso dahil alam natin. At nakatitiyak tayo na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Amen? Titiyak tayo na under His wings, sabi nga nung God ang nagpuprotect sa atin. So, kahit ano mang dumating, kahit yung bagyo ay magiging signal number 5 pa, hindi tayo manulungkot. Tayo po ay mahalaga ako tayo ng handa na haharap pagdating ng kinuha na tayo ng Lord dito. Ano magkaramidad na kunin tayo ng Panginoon or ano man, hindi tayo natatakot kasi tayo po ay masaya na haharap sa Kanya. Amen. Purihin po, Panginoon. Ito, kung mayroon po tayong mga pasasalamat, kung mayroon pong mga pagpapala, o kahit hindi naman gaano masasabi natin ng mga pagsubok sa buhay, pwede rin po natin ihayag at ipakilala natin na dakila ang Diyos sa anumang problema sa buhay natin, ang Diyos ang ating sandigan. Amen. So kung mayroon po tayong pasasalamat sa Panginoon, tayo po ay maghayag. Sabi nga ng Chronicles chapter, kung maalala mo, na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay ihayag natin sa Panginoon. Ihayag natin sa ating mga kapatiran. Kasi ito yung nagsisilbing kalakasan sa bawat isa. Yung mga pagsubok man, kasiyahan man yan, so lagi natin pagpapasalamat. Iba, mayroon po pagpapasalamat. Amen. Ising na po ba tayo? Si Ate Lorna. Nakangiti, sarap ang ngiti eh. Salamat po tayo sa Panginoon. Tayo, salamat ka. Ano pa dito? Yan. Mga kapatid ko, mga ka-sister ko o brother, ay ako po nagpapasalamat na hindi tayo nadaanan dito ng bagyo. Sana nga po, kaya kahit bagyo hindi tayo susuko. Kasi masalamat tayo na nasa malayo pa ang atin. Dito safety tayo. Ako po ay nagpapasalamat kahit paano. Nalig ako sa inyo. Thank you. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Kasama pa rin natin si... Akala ko kasi ilas ko lang siya kasi sister yung tawag ko or Lord. Kung palabas mo tanda siya sa akin. Okay po, salamat sa Panginoon. Glory to God. Nawa ay hindi ito yung huli. Una at huli na makasama ka namin. Sister Win. Ako nagpapasalamat kay Lord na nandito si Lorna kasi nung nakaraan pa siya na narito, alas 6 ba yun? Alas 7? Alas 7 nandito na siya, bis na siya nung nakaraan. Pumunta siya sa bahay. Sabi niya, brother, sabi niya wala bang tao sa church? Sabi niya, ay alas 8 medyo pa ang start. Sabi niya, sige babalik na lang ako next week. So, purihin ng Diyos dahil binatid ng Panginoon si Lorna dito at makakasama natin. At salamat sa kay Lord, bagamat may bagyo, hindi alintana sa atin na nandito pa rin tayo sa paanan ng Diyos na magpupulit magpapasalamat sa Diyos. Anumang pagsubok, kailangan magsaya tayo at ang tanging lang natin magagawa ay panalangin. Nung nagpipray ako kahapon sa mga kaibigan, sa lahat ng ayaw ko yung magpipray ako na Lord, linisin mo ang bagyo. Kasi hindi ko gusto yun na gano'n na linisin. Kasi kung lumiis ka mapunta sa ibang lugar, kaawa-awa din yung mga salanta. Ang prayer ko ay Lord, kung humina ay kung bumagyuman, walang maapektuhan mamatay or
madalas natin tuwing Friday, araw-araw natin itulog sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Oo nga, totoo po yan, no, na ang panalangin lang natin, na bigyan tayo ng lakas, no, ng Panginoon na mapagtagumpayan. Ano man yung pagsubok na lumupin sa ating buhay. So, purihin ang Panginoon. Meron pa po pasasalamat? Meron pa? Salamat tayo na dito si Kuya Dave, no? Si Pastor Dave. Okay, purihin ang Panginoon. Ako rin po, papasalamat sa Panginoon. Wala po yung aking asawa. Ay, ako po yun. Lagi po akong puyat kasi po talaga namang yung ubo niya parang nakalaya ka. Ayaw mo yung madala sa dito rin naantala yung aming mga lakad. Mamimiktura dapat kami sa kansa. Paano magpipintura inuubo siya. So, hindi na po tuloy yung aming mga lakad. So, purihin na Panginoon kahit na si Lord para magbigay sa atin ng bakit may nagtataas dyan? Simon? Diba? Magpasalamat ka? Bali ka! Teka na po! Sige po kung wala na po, tayo po ay sunadaling manalangin at itulog natin sa Panginoon ang mga nais natin itulog. Pagka wala po tayo ibang masasandigan, wala po tayo ibang pagsusubuan sa lahat ng mga pangyayari. Ang Panginoon lamang dahil sa Kanya po ay ang lahat ay wala po imposible. Sa tao, may mga imposible pa. Pero sa Panginoon, kung sa Kanya tayo direktang hihingi ng tulong, hihingi ng awa, hihingi ng kapatawaran, agad-agad, nandun ang Kanyang pangako na tayo po ay iingatan, tayo po ay patatawarin, tayo po ay ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Kaya po tayo po ay sumadaling manalangin, hallelujah, dakilang Diyos, maraming Ama, tunay nga po Panginoon na tinataas ka namin sa aming buhay. Tunay Panginoon na wala kami ibang masandigan o malapitan Panginoon kung hindi kayo lamang dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan at wala pong imposible sa inyo. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran kung may mga pagkakulang kami nagagawa sa aming buhay, Panginoon. Sa bawat araw na ang aming hininga, Panginoon, ay utang namin sa inyo. Sa bawat araw na mayroon kami kalakasan at binabangon mo kami sa balig at sa balig ng karamdaman, Panginoon. Andun ang mga kamay mo upang kami ay bigyan ng lakas na mabuhay at magpatuloy, Panginoon. Higit sa lahat, magpatuloy na lumakad ayon sa kabuuan mo. Pinupuri ka namin ang madinadakilan, pinapasalamatan na kahit ano pa ang nangyayari sa sanlibutan, Panginoon. Andoon, Lord, ka na aming kapanatagan dahil ikaw ang aming Diyos na maaasahan. Purihin ka, Panginoon, sa aming kaligtayan at sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nagtitiwala sa inyong Diyos at humihingi ng kahabagan, lalo na, Panginoon, may mga nasalanta, namatayan, nawasak ang tahanan at ang kabuhayan nila, Panginoon. Lord, hindi po ito lingid sa inyong kaalaman. Lahat ng iyan, Panginoon, ay alam ninyo ang kanilang pagdarago, pagdurusa at kapighatian, Panginoon. Aming pong dalangin mo, Diyos, mabutin mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po sila, pagamat limitado ang aming kakayahan upang sila ay matulungan, Panginoon. Idinadal namin sa panalangin at nakikiisa kami, Panginoon, sa kanilang mga kalungkutan. Lord, mayroon na naman nagbabadya, Panginoon, na malakas na bagyo o unos. Ang aming pong dalangin ay patuloy na gabayan mo po kami at higit sa lahat ang maging handa ang bawat isa na ano man ang mangyari, Panginoon, sa mga kalamidad na ito, kami po ay masaya dahil alam namin na andiyan ka, Panginoon, na siya mag-iingat at maggagabay sa amin. At kung ano man po mangyari, O Diyos, kami po ay masaya na haharap, Panginoon, sa inyong harapan. Maraming salamat po na kayong Diyos at sa natitira po namin mga agawain pa sa buong hapon na ito, Panginoon.
umawit ng ating hymns, umawit ito. I just want to declare the goodness and faithfulness of God sa ating buhay, sa umawit ito. Kasi alam natin na iniingatan niya tayo sa bagyo. At kahit na alam natin na napakahirap pag umuulan, yung bahay namin maraming kaldero. But God is good. He is so good all the time. Sing our hymn this morning. We've a story to tell. Good morning. Good morning. Morning, church. Isang malamig na umaga sa ating lahat.
So, samahan niyo po sa ating pagbasa sa salita ng Panginoon. Kasi po, tayo po ay magsitayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 4, verse 7 to 21. Basahin po natin. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love God does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. In this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. We have come to know and have believed that the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in Him. By this, love is perfected with us, so that we may have the confidence in the day of judgment, because as He is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because He first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has seen. And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brothers also. God bless the reading of His word. Let us pray. Lord, we thank You for this morning. Thank You, Lord, for sa inyong mga biyaya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we live for You and as we glorify You in every day, Lord. I pray, Panginoon, that buksan po ninyo ang aming isip, Lord, ang aming puso, Lord God, sa pagtanggap ng inyong salita sa umagang ito. Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, Lord, na inyong instrumento, Lord, sa pag-deliver, Lord, ng inyong salita. And I pray, Lord, na kami, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay maturuan po ninyo, Lord God, aming puso. Lord, help us, Lord, and as we continue, Lord, sa week na ito, Panginoon, I pray na amin kayong mabigyan, Lord, ng pleasure, Lord, mabigyan namin kayo ng pride, Panginoon, at Lord, at na-manifest po namin ang inyong pagmamahal. Panginoon, guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo lahat. So, sa umagang ito, isang, kumbaga, tayo ay bilang isang country, tayong Pilipinas, marami tayong pinagdaanan sa year na to. So, nandyan yung baha, nandyan yung flood control, nandyan yung mga ghost project, and nandyan yung corruption. And recently, no, sa aming mga magkakaibigan, sa pag-usap-usap namin, lagi namin na pag-uusapan na baka tayong mga Pilipino is lagi tayong nagpapatawad, no? Lagi na lang sabihan tayo na
tayong mga Pilipino, puro tayo resilience. Di ba? Puro tayo kasayahan, no? And sa ating mga Pilipino, tayo ay nabihiyaan na tayo ay mapagmahal. Tayo ay mapagpatawad. And yung mga international na classmate namin, parang yun yung sinasabi nila na sa mga Pilipino, na sa atin, ang priority natin is pakikisama. Pero as a country, tayo ay dumaan sa iba't ibang experience, no? Sa Kastila, sa Amerikano. And ang blessing sa atin ng Panginoon is tayo ay binayaan niya ng nation natin. Diba? And I believe as a Philippine country, ang responsibilidad natin is to make sure na tayo is i-call out natin yung mga injustice na to. But at the same time, we should care for one another. And sa umagang ito, no, we will be talking about love. Specifically, the love of God. Or yung nature ng love. So, yung huling subject ko na natapos this semester is Greek. Tapos, parang unang araw pa lang ng klase namin, nagturo na agad yung teacher namin. So, sabi niya, lagi nang naririnig na sa Bible or sa mga picture, tinuturo lagi na merong different kinds of love. Merong philia, agape, self-love, ganyan. Well, basically, sabihin ko lang kung tinuro niya sa amin. Sa Biblia, ang lahat, pag may nakitang love, lahat po yun ay iisa lang ang meaning. Philia, agape, it means love. Why? Because ang Biblia is isinulat para sa karaniwang tao. Hindi siya isang literature, hindi siya parang isang novel na may tinatawag na classical Greek, may tinatawag na Koine Greek. Pag sinabing Koine Greek, parang kung sa Tagalog, merong balagtasan at merong karaniwang yung ginagamit natin na Tagalog sa pang-araw-araw. So pag sinabi natin pagmamahal at pag-ibig, pag sinabi ko sa'yo yun, iisa na ibig sabihin ko, mahal kita. Di ba? Ngayon, sa Biblia, ganun din. Pag nakita natin yung word na love, sa Greek word, agape, ibig sabihin nun ay pagmamahal. So bakit siya relevant? Ang Diyos natin ay pag-ibig. So dito sa image na to, ito ay, anong symbol po ito? Nasa taas ng title. Ito ay circle, tapos may parang tatlong ganon. Siya po ay Trinity. Or, pwede rin siyang tinatawag na, anyway, nalimutan ko yung tawag sa Latin. Anyway, so, itong image na to, it is not just a symbol of Trinity, but a symbol of the love of God for each other. The love of the three person, that the three person glorify and love each other. That's why Christianity is unique. Dahil Christianity is a religion of love. I remember na sa history, si Mahatma Gandhi, na sabi ni Mahatma Gandhi na I love your religion, but I hate your Christians. Bakit niya nasabi yun?
Dahil inaral niya yung Bible. Nakita niya kung ano yung tinuturo ni Jesus Christ. And Jesus Christ taught us, or para sa Kanya, to love. Paano magmahal unconditionally, na walang pag-aanilangan. So, ang conditional love, pag sinabi natin unconditional love, meron kasi yung pagmamahal na, parang may nabasa ko lately, ang kapwa, pag ginawa mo yung, ginawa sa'yo ng kapwa mo, so, ginawan ka ng mabuti ng kapwa mo, at gumawa ka rin ng mabuti, hindi siya pagmamahal. Ito ay simple pakikisama or etiquette. Kumbaga, since ginawa ka ng mabuti, gagawin mo siya ng mabuti. And dun sa nabasa ko, sabi niya, hindi yun tinuturing na pagmamahal, pero yun ay tinatawag na utang na loob. Pag sinabi natin pagmamahal, according sa turo ng Bible, ito ay paggawa ng beyond sa ginawa sa'yo. Di ba sabi sa Bible, love your neighbors, love your enemies. And si Jesus, parang in-expand niya pa yung idea na to, na pag sinampal ka, offer mo yung kabila mong pisngi. And this is the radical love that we are talking about. And dito, sa symbol na ito, Jesus Christ is the manifestation of this love, of this relationship. And sabi dito sa 1 John 4, chapter 8, the one does not love God does not know God, because God is love. So dito sa passage natin, ito ay isinulat ni Apostle John. At isinulat niya ito sa group ng mga believers. So dito is binawarn niya yung early Christians of what does it mean to love. Na ganun na lang kahalaga ang pagmamahal sa ating faith. Na sabi niya, pag ikaw ay hindi nagmamahal, hindi mo kilala ang ating Panginoon. Sabi niya dito sa chapter 8, God is love. Agape. And sa Greek, pag sinabing agape, ito ay ginamit na noun. Ngayon, sa John 3:16, ang gamit dito sa Bible is agapeset, or tinatawag natin past tense or aorist. So, sa John 3:16, sabi doon, God so loved the world. Kumbaga, minahal lang. Pag sinabi kasing aorist, ibig sabihin, tapos na yung action. Minahal na ng Panginoon, simula pa lang ng mundo. And dito, sa chapter na to, God is love. Noun. Noun yung paggagamit ni John the Apostle dito. And dito, if we read further, that sabi dito sa verse 9, by this love, God was manifested in us, and God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. Ang pagkagamit dito, no, na ang Panginoon, dahil siya ay pagmamahal, is pinadala niya yung kanyang anak. At mapapansin natin dito na sa buong sa John na to, is paulit-ulit niyang ini-explain, paunti-unti niya dinadagdagan anong ibig sabihin ng love. So dito, dinagdagan niya to galing pa sa mga previous na chapters. And dito sabi niya, if anyone does not know God, does not love, does not know God. And dito makikita natin kung ano ba talaga yung identity natin as Christians. Kung paano ba talaga tayo mamumuhay. And dito,
pinapakita ni John dito sa chapter 9 na to love is to sacrifice. To love is to must be selfless. Na as God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Na pinapakita niya dito that love is not about pag nagmahal ka, hindi lang dahil mahal ka rin. Hindi, ang pagmamahal ay hindi siya pagbabalik, kundi ito ay isang sacrifice. At sabi niya dito, kung ikaw ay walang pagmamahal na gano'n, hindi mo kilala ang Panginoon. This is a warning for us Christians. So, sa seminary, meron na ikwento sa akin yung teacher ko sa music. So, meron ako mga ilang music subjects. So nakakaalam ko sa inyo dito sa Les Miserables, isa siyang kwento ng mga miserableng tao sa France. So, ang mga characters dito ay si Valjean. So, isa siyang convict na nakulong dahil siya ay nagnakaw ng tinapay. So, siya ay nagutom, nagnakaw siya ng tinapay, at siya ay nakulong. So, after ilang years na na-release siya ay pinatuloy ng isang bishop, si Bishop Myriel. Isa siyang pare. Tapos pinakain siya and pinatuloy siya kasi nga kakalaya niya lang sa kulungan. Ngayon, itong si Valjean, nakita niya yung mga gamit doon sa monastery or church, simbahan. Nakita niya mga silver. Kasi simbahan yun eh. Yung mga candlestick, yung mga gobyernos. At dahil nakita niya na parang kailangan niya, ninakaw niya ngayon itong mga gobyernos na to, yung gobyernos, yung mga candle, silver, ninakaw niya lahat to. Ngayon, nahuli siya ng polis. Nahuli siya nung kontrabida doon sa plane, si Javert. Javert or Javert? Anyway, nahuli siya ngayon ng kontrabida. Yung kontrabida, expect niya, sasabihin nung pare, yan yung nagnakaw nung gobyerno sa simbahan. Ang sinabi nung pare, ay, sir, buti na nahanap niyo yung tao na to. Binigay ko kasi itong mga gobyerno sa kanya. Niregalo ko to lahat sa kanya. At siyempre, dahil wala nang ikakaso tong si Javert, hindi niya nga yung makulong si Valjean. Ngayon sa storya, si Valjean ay naging isang, I think, mayor, or naging isa siyang businessman. At kahit naging mayaman na businessman na siya, itong si Javert, hindi niya mapatawad si Valjean. Kasi feeling niya, kailangan siyang makulong. And in the end, dun sa storya, si Javert, dahil wala siyang pagpapatawad, siya ay nagpakamatay. Dun sa storya. Pero makikita natin dito, yung pagmamahal ng pare. So doon napansin ko na, yung pare na to, kahit tinakawan siya ni Valjean, pinakita niya yung pagmamahal niya. Na dapat pinapakita natin. Kahit siya isang pare, na Katoliko, yun yung sinasabi dito sa ating Biblia na unconditional love. At kung tayo ay alam natin at tayo ay namumuhay sa pag-ibig, tayo ay magbabago ang ating pamumuhay sa pag-ibig, ating pamumuhay.
na sabi nga nila, no, na ang pagiging Kristiyano ay isang makitid na daan. At isa sa pinakamahirap gawin sa mundong ito ay magmahal ng mga kalaban natin. Di ba? Yung magmahal nung hindi ka mahal-mahal. And ganun na lang yung image na pinapakita sa atin ng Bible. Na tayo ay kalaban ng Diyos. Tayo ay mga makasalanan. Pero, ang Panginoon sa pagmamahal niya, ay pinadala niya si Kristo. Na imbes na tayo ay mapunta sa hell, tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy, tayo ay pinatawad niya. Tayo ay binigay niya yung kanyang pinaka-precious na anak, si Jesus Christ. In Jesus Himself, na pagmamahal niya sa atin, bumabasa sa mundong ito, from darkness, from light, from heaven, into this world. Ganon yung pinapakita dito ni John. Ito yung pinipintang image ni John. Na kung tayo ay hindi nagmamahal, na katulad ng ganon, hindi natin kilala ang ating Panginoon. Which brings us to our second point. Kung ang first point natin is, God is love, therefore we should love like God. Ang second point natin is, God is love, therefore we should abide in Christ. So sabi dito sa verse 13, by this we know that we abide in Him and He in us, and because He has given us of His Spirit. So, ang ginamit na word dito is meno, o menay, or meno. So, ang word na meno, it means to remain, to abide. So, sa akin, nung bago matapos sa semester, para maalala natin yung word na to, kasi sa Greek kailangan mo mag-memorize. So, meno, remeno. And, ang ibig sabihin nito is to stay connected, to remain. So when we say we remain in Christ, it is to remain, to walk with Him, to have a close relationship with the Lord. And kung babasahin pa natin yung before pa nito, sabi dito, no, that to love is to remain. And to remain in Christ is, kumbaga, it's our duty. Why do we say that na ito ay isang duty natin? Dahil when we say we remain, it means to walk in the Spirit. Sabi ni Jesus Christ, I will send you a helper. Even if I am gone, the helper will stay with you. And to remain in the Lord is to also remain in close relationship with the Holy Spirit. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi isang concept. Ang Diyos ay hindi isang pag-iisip lang na may Diyos. Ang Diyos ay meron ding emotions. At ang Bible, lagi niyang pinapaalala sa atin na huwag nating grieve. Ano ba yung sa Tagalog ng grieve? Huwag nating paiiyakin or huwag nating bibigyan ng sama ng loob yung Holy Spirit. And that means that we should live carefully with our lives. Kung gusto nating ma-honor ang ating Panginoon, that we should walk closely sa atin o sa Kanya. To remain in the Lord is to live a righteous life.
Kasi if you consider yourself as a Christian, you will want to live righteously. Gusto mo na mamuhay ka na maayos, mamuhay ka na matiwasay. And this reminds me sa mga flood control projects, no? Na kumbaga, di ba, tayong lahat ng Pilipino is masama yung loob natin. Bakit kaya nilang magnakaw ng ganong halaga? Kaya nilang pabayaan yung Pilipinas? May kita natin doon kung nasaan yung pagmamahal nila. Yung pagmamahal nila is yung sarili nila, yung mga pamilya nila. Diba? May kita natin dito doon na wala silang, hindi nila iniisip yung kanilang mga nasasakupan. Ng pagmamahal lang nila is yung pamilya nila is magkaroon ng magandang buhay. Yung sarili nila is tumira sa magagandang mansyon, bumili ng mga limpak-limpak na mga sasakyan. Sobrang dami nga daw, di ba? Yung mga nalaman natin, sobrang dami. Yung isang kondo, punong-puno ng pera. Imagine yun. Punong-puno ng pera yung isang room. Akala ko dati sa pelikula lang yun. Yung sa mga cartoons, yung mga nag-swimming sa coins. Akala ko, cartoons namin yun pala, totoo pala yun. Kaya pala nila mag-swimming sa pera. Habang tayong Pilipino, nag-swimming tayo sa baha. And this is the contrast na pinapakita rin dyan. If we do not remain sa ating Panginoon, we would live like that. Na wala tayong integridad, na wala tayong kagustuhan na mamuhay ng maayos ng matiwasay. And doon sa mga politician na yun, wala akong, kumbaga, di ko alam yung faith nila or what. Pero kung alam nila yung Bible, kung na-remind sila sa Bible, alam nila, so sana, na kung ikaw ay isang Kristiyano, na you would never allow yourself na papunta ka sa isang sitwasyon na kailangan na maglilimpak ka ng pera. Diba? And maybe it reveals, maybe pinapakita nun kung ano talaga yung nasa puso nila. Kung ano talaga yung pamumuhay nila. Kung meron na sila sa kanila na nag-claim na Christian sila, ay, bahala na ang Panginoon sa kanila. At yun nga, no? So pag may mga politiko, katulad ni Vico, na sinasabi niya Christian siya, at kitang-kita mo talaga sa buhay ni Vico, so paano niya inaalagaan yung Pasig, paano siya namumuhay, paano siya faithful doon sa pera ng bayan. Doon mo makikita na yung pagmamahal ni Vico is mahal niya yung Panginoon, mahal niya yung Pasig, mahal niya yung mga Pilipino. And I believe na tayong mga Kristiyano, ganun dapat yung pagmamahal. Ito yung sinasabi dito na abiding in Christ. Na mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung Panginoon. At ikaw ay faithful sa kung ano yung binigay sa'yo. At yun, pag tayo ay namuhay ng tama, namuhay tayo ng malinis, minsan yung buhay natin, yung main testimony natin sa mundo. Na makikita ng mundo, itong tao na to, this one, abides. Ito ay nananatili kay Kristo. Alam ko itong tao na to, mahal ko yung Diyos eh. Kasi siya ay namumuhay ng malinis. Which brings us to our third point na God is love, therefore we should love boldly. Sabi dito sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment. And the one
who fears is not perfected in love. Itong third point na to, dito naman pinapakita ni John the Apostle what it means to another aspect ng pagmamahal. And kung tayo ay nagmamahal, tayo ay tumatapang. Tayo ay, kung tayo na perfect na yung pagmamahal natin sa Panginoon, nawawala na yung takot. Kung meron man takot, ito ay nakakamper. And this reminds me of a story. Next please. So, yan. Ito pong picture na to ay si John Allen Cho. And I think 2019 or 2018, si John Allen Cho ay isang missionary na pumunta sa Sentinel Island sa India. Itong island na to ay isolated. So, for thousands of years, walang pwede pumunta sa island na to. At lahat ng mga buwibig sa island na to is pinapatay nila. And dahil ganun yung mga tao, sobra silang protective, aggressive sa island na to. By law, illegal na pumasok sa island na to. Pero si John Allen Cho is I believe na he received a calling from the Lord na puntahan itong mga tao na to sa Sentinel Island. And sa mga kalat siya ay namatay. So hindi pa siya nakababa sa barko. Sinabat na siya ng mga tao dito sa Sentinel Island. And during that time na napaka-controversial itong storya na to, na even from other Christians na makakabasa ka ng moment or makakarinig ka ng opinion na dapat daw hindi na lang ginawa ng missionary na to na pumunta sa lugar na yun, na mas marami daw paraan, mas safe, or nag-pray na lang, di ba? Pero si John Allen Cho ay isang tinatawag natin na martyr. At kung si John Allen Cho ay namuhay nung panahon ni Paul, hindi na siya pagdududahan, hindi na siya pag-uusapan. Sasabihin lang ng mga Christians, Lord, thank you sa buhay niya. Tapos. And dito, may kita natin, si John Allen Cho ay naiintindihan niya yung Biblia. Naiintindihan niya yung pagmamahal na kailangan. Yung boldness to go, even if delikado. Ito yung mga missionary na nabasa nila yung Bible, naiintindihan nila, at sinunod nila yung Bible. Na if we love God, na hindi natin nahayaan yung obstacle for us to obey the command of the Lord, which is to go to the nations, to disciple the nations. So recently, the Great Commission, yung Matthew 28, may dumating na missionary sa church namin. Doon sa assigned ko na church sa Trinidad. And explain niya yung Matthew 28. So sabi niya na yung go therefore and make disciples is hindi po siya 3 points na make disciple, baptizing them, teaching them. Actually, isa lang po yung utos ng Panginoon doon, is to make disciples. Yung go doon is implied na kasama na siya. So, kung yung point ng Great Commission is go, make disciples, baptizing them, teaching them, sama-sama na siya.
And if we want to obey Christ, kung susundin talaga natin yung utos ni Christ, dalawa lang yung utos ni Christ sa Bible, sa New Testament. Keep this in remembrance of me, yung Lord's Supper, at yung pangalawa is to make disciples, go and make disciples of all nations. Kung sinusunod natin yung Lord's Supper every month, what about the make disciples? Dalawa na lang yun, dalawa na lang yung utos ng ating ni Christ. Are we following? Do we really love God? Pag hindi tayo nag-disciple, can we really say, Lord, I love you, pero hindi ako missionary, Lord, or hindi ko calling mag-disciple? Is it really, can we say that we love God? And lastly dito, God is love, and therefore we should be unified in Christ. Sabi dito sa verse 21, or verse 20 and 21, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has not seen, cannot love God, whom he has not seen. In this commandment we have from him, that the one who loves God should also love his brother also. And Jesus himself teaches na mayroong dalawang greatest commandment. The first one is to love the Lord your God, all your heart, all your mind, all your soul, spirit, ganyan. Pangalawa is love your neighbors. And when we say neighbors, ang ibig sabihin nito is we should love one another. Dito sa sulat ni John, itong mga Christians na to is nakakaranas sila ng maraming naglalabasang teacher. Maraming nag-claim na tinuturo nila yung katotohanan. And hanggang ngayon, after 2,000 years, we also have the same problem. Maraming nagtuturo ng kabulaan or ng kamalian. Mga bulaang propeta. And dito, ini-explain ngayon dito ni John na kung yun is mga false teacher, sinasabi niya ngayon dito, parang kinokonek niya ko sa who does not love God, does not know God. Kasi sabi niya dito, kung yung tao nga na, kung yung Diyos na hindi natin nakikita, mahal natin, paano pa kaya yung nasa harap mo na, parang sinasabi niya, sabi niya, obvious naman, yung Diyos na hindi mo nakikita, mahal mo eh. Paano pa kaya nasa harap mo na? Yung kapatiran mo, nasa harap mo na yan. And even before, same din yung problem nila. Meron din silang pagkaaway-away, meron din silang bangayan. And nandun din yung na-offend din sila sa bawat isa. And John reminds here na if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. It's another warning. Sinasabi mo, mahal mo yung Diyos, pero galit ka sa kapatid mo. Sinasabi niya, hindi totoo yan, yung mahal yung Panginoon. Kasi sabi niya dyan, kung kilala mo yung Panginoon, ang Panginoon natin ay pagmamahal, tapos ikaw, hindi mo mahal yung kapatid mo. Hindi mo talaga lahat yung Panginoon. Ikaw ay, sabi niya ito, hate eh, di ba? Strong yung word na ginamit niya dito, hate. You don't, kumbaga, feeling mo hindi mo siya kapatid. Ang point dito ni God,
kung kilala mo si Jesus Christ, alam mo yung requirement ng pagiging Kristiyano. Love the Lord your God, love your neighbors, even love your enemies. Kung kalaban mo yung kapatiran mo, kaso sabi ng Panginoon, love your enemies. So hindi ka pa rin makakatakas dun sa dinidescribe ni Jesus na ano ba yung love. So sa seminary, next, parang napag-aralan namin na si Mahatma Gandhi nga is ang nag-inspire sa kanya para kumbaga, ipalaya yung India sa British and hindi sila manakit. So, kay Mahatma Gandhi, ang ginawa niya is pacifism. Saan niya nakuha yung idea na yun? Kay Jesus Christ, actually. So, sa mga writing na yun, ang nag-influence ngayon kay Mahatma Gandhi, or yung mga sulat ni Mahatma Gandhi, ang nag-influence sa Martin Luther King Jr. Na yung pagkakaintindi nila sa Gospels that God is love. Na hindi dapat na itingin natin sa ibang tao ay mas mababa. And yung pagmamahal ni Kristo is radical. Hindi lang siya, kasi nung panahon na yun, sa Amerika, the most segregated time of the week is Sunday. So imagine mo, you are Christians, pero dahil iba yung kulay ng balat ng tao, kahit Christian yan, ay hindi mo sasama niya kasi di ka komportable. Yun yung point ni MLK, ni Martin Luther Jr. King. Na, why do we separate each other? Why do we segregate each other? Na gusto niyang, kumbaga, yung theology niya, is yung pagkakaintindi niya sa Bible, is, kumbaga, actually, kung tayo mga Southern Baptist, meron din tayong pagkukulang. Yung sa Amerika, may pagkukulang din. Dahil yung Southern Baptist, kaya nagkaroon ng Southern Baptist, kasi yung mga Southern states ay gusto nilang i-keep yung mga slaves. So sina Abraham Lincoln, sila yung mga taga-North. And yun yung parang pangit na history ng Baptist. And specifically ng Southern Baptist. And si Martin Luther King Jr., I think siya isang Southern Baptist. And kumbaga, yung revelation ng Panginoon na kailangan itanggalin tong mga paniniwala na to is hindi pa nanggaling sa Southern Baptist din. Pero nanggaling to sa isang tao na naiintindihan yung teaching ni Jesus Christ to love radically. Na yung pagmamahal dito na I think grace ito ng Panginoon na na-reveal ko sa mga tao na to kung what it means to love. Kung ano ibig sabihin talaga na mahalin natin yung kapwa natin. Na itong mga barriers na to, sasabihin natin na ay, na-offend ako eh. Nasaktan ako sa ginawa ni brother, ni sister. Yung ugali ni brother, ni sister, hindi ko gusto eh. Parang hindi Christian eh. But John the Apostle reminds us, if you do not love your brother, you are a liar. Hindi mo mahal yung Panginoon. Ito ay isang masakit na katotohanan na kailangan natin sundin. Diba? Na kailangan natin allow this to change our hearts. That sometimes our feelings gets in the way ng na maintindihan natin ano talaga yung gospel. Ano ba yung pagmamahal na tinuro sa atin ng Panginoon. And this gospel, is beyond culture.
Kung may kultura tayo, sabihin natin, ito kasi nakasanayan namin, ganito kasi dapat pag ganito, kailangan ganyan. Pag may nagawa sa akin, kailangan ganito, ganyan. Itong mga culture nito, this is the result ng broken world natin. And ang warning dito ni John, if we do not love the same way that God loved, that sacrificial, unconditional. Now, we love our brothers the same that God loved him, is we do not know God. In conclusion, God is love, and Jesus is the manifestation of this love. And to love is to love boldly without fear. And lastly is that being unified in Christ is a calling. It's not optional. To love one another is not optional, but is a command from the Lord. Because God loves us first, this is our command to follow and our calling. May I request everyone to please rise, and may I request the worship team to also come with me dito sa harapan. As we remember the commands of the Lord our God, now we should follow, we should love as the Lord has loved, which is a radical kind of love. Now, hindi tayo mamumuhay, hindi tayo nagiging Christian for the sake na tayo ay maligtas. Pero we should also follow the requirements of what it is to be a Christian. It is simple, it is love, but it is not easy. But the Lord has made it simple for us. If we want to say that we know the Lord, we love. Let us pray. Our Lord God, we thank you for this morning. I pray, Panginoon, na turuan niyo po kami na magmahal na katulad mo, na maging selfless, na maging sacrificial. And Lord, I pray na mapatawad namin yung mga naka-offense sa amin. And I pray na nabigyan mo kami ng puso mapagmahal, ng puso, Panginoon, ng katulad ninyo. Help us, Lord, to see, Panginoon, yung mga tao, Lord, na mahal mo ninyo. Guide us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. You
worthy to honor the Lord. So kami po, let's live our lives and hope for Him as we give our tithes, our pledges, and our love to Jesus. Thank you, 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 Jesus. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all the heavenly. We give back all the honor and praise. Serve your name today, O Lord. Thank you for loving us. Your enduring love forever and ever. Thank you for all these gifts, offerings, pledges before you. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Ready po tayo po? Amen. Okay, so, salamat tayo sa Panginoon sa mga ganito at again, salamat ka din umuwi ka na kasi butin ka na bakit dyan so salamat sa Panginoon ay safe and sound ng aking anak na gwapo pero wala pang girlfriend received. So until now, seeking and seeking. Hindi ko alam kung kailan siya finding or finding. So seeking and seeking. And you cannot tell what when he would find somebody. Yeah. God knows that. Sabi natin, only God knows. Wala tayong magawa dyan, ha? Okay, so anyway, yan, ang salamat tayo sa Panginoon. And patuloy natin pag-pray yung mga kapatiran natin. Marami tayong kapatiran na nasalanta sila ng baha. Kung kita niyo yung Cebu, it's very devastating incident na nangyari sa kanila. Very, no? Just imagine na tumatawag ka ng rescue, walang rescue. No? So, I don't know kung paano nila yung pinipicturean, no? Yung mga baboy na hindi na rescue no? So, yun, no? Okay, so, si Juan, hindi pa siya naglalpon, di ba? Okay, so, I think kamayang gabi pa, no? Kamayang gabi pa maglalpon si Juan, no? Kasi pagkalapon ni Juan, kamayang gabi pa sa kapan pa kasi sa gabi-gabi, no? Kasi lalpon na nung sa padalaga, sa yung kalamanis lang, no? Parang nagano'n sa hindi talaga siya yung sunay ko, yung plano pa talaga. Nag-5 na ako sa
talaga ng bagyo. Pero kung nakakita pa sila, dapat hindi sila magkakaroon sa okay, so anyway, dito sa no? Siyempre, dadaan ng ba dyan, may highway yan eh. No? So yung sentro niya talaga doon sa no? Aurora. Ngayon yung pinaka-sentro niya, talagang gagano na siya eh. Katang bakit video pa siya, sa gilid lang. Pero yung Aurora, sa pool. Okay, so, di ba dapat hagit yung ating hagit ang Metro Manila, dapat hagit siya, medyo umusod eh. Di ba? Umusod ng punti. Alam niyo bakit umusod? Ganito na yun, ha? Kasi dapat yung Central Luzon, talagang sa pool yun. So, naalala ko tuloy yung mga kapatiran natin sa Central Luzon, ha? Sabi ko, kawawa kasi sila doon ay gagawin. Central Luzon, gano'n, ha? Alam mo nung kailan ng kahapon, nung nakita ko kahapon, yung mga kababaihan nila, lahat ng kababaihan ng First Baptist Church, doon ng Tarlac, nandun sila sa kalsada, nag-pray sila, pray over, inikot nila yun, no? Ang dami nila sila mga thousands, mga membro ng church, ng First Baptist Church, napuno yung kalsada. Just like ito, ha? Napuno yung kalsada. Kasi sapong sila dapat doon. So sabi ko, ito, kaya kita natin umusod siya, no? Kung ano eh. So hindi siya, kasi kung palapit dito, sapong siya, pati dito Manila, tayo kasama. Kasama yung Central Luzon, siyempre kasama tayo. Ganun din natin pa rin alam yun. Kasi hindi pa rin talaga sumarapot sa company, no? Okay, so, kaya sabi Lord, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi kung tiwala natin sa Panginoon, ay sigurado, kung mamatay mo tayo, nagtitirin tayo sa langit. Diba? Yung mahalaga doon, na tiwala mo kay Lord. Diba? Ano mangyari? Mamatay na eh. Yun na, no? So, basta yung tiwala mo sa Panginoon. Kasi yung sabi ni Lord eh, if you believe, you will see the glory of God. Diba? Yan siya sabi ko nga, no? Sinabi niya sa kay Martha, Lord, sabi niya, buhay nila, buksan natin yung libingan, mapahuwi sila sa rose, 4 days na nakalibing yan. Sabi ni Lord, if you believe, you will see the glory of God. Okay, so, kung makita natin, hindi lang yan, sunod-sunod na talaga yung katasapin ngayon. Ito na sinasabi ni Lord. Diba? Sa kanyang pagdating, maraming darating na talaga ng mga signs. No? Alright? Kasi bakit? Ayaw ng Panginoon na ang tao ay malunod sa apoy ng impyerno. Diba? Yung baha at tubig ay temporary na yan, no? Gigising tayo ni Lord kasi mahal niya tayo, mahal ng Diyos sa Pilipinas. Diba? Kaya maraming mga pamugising na si Lord ay gising! Diba? Diba? Pag yung bahay mo susunod, ano gagawin mo sa anak mo? Kahit na ayaw lang bumangon, gigisingin mo yan! Gising! Diba? Gisingin mo yan! Ganun, no? So, ang Pilipinas ay nakutulog. Sabi pa yun, repent. Repent. Magsisi. Yan. Tapos na pitsili. Kailangan na. Amen. Okay? So, mayroon tayong mga announcement. Wala na? May birthday, wala? Wala birthday? Joy. Wala na? Joy.
bukas. Alright, no? So, diba sabi ko, kaya nga, alam mo basta pag birthday yung sister Delia at saka si Joel, no? Malakas ang bagay niya. Kasi yun ang mga malalakas manalangin. No? Malakas yung panampalataya, no? Ayan, no? Kaya nagigising yan eh. No? Yun. Okay yan? Joy po, birthday po. May birthday? Joy, kasama ni Sarah. Kala si Choy. Pray na lang po. Ayun. Sige, awit tayo. Precious sa natin, Choy. Happy birthday. yearly kasi yung bago na schedule niya, and unfortunately, yung tinatawag ng Ireland is kailangan ng weekend. So, nakakabalik na ulit, kaso lang weekdays pa rin off niya. So, kahit kami, yung mga date namin, laging kailangan may isang magsasagulit ng isa. Then, like in particular, kahit pa paano yung schedule namin, night shift pa rin kasi ako. So, kaya ako mag-adjust na niya. Nag-adjust ako na malapit sa schedule niya. Kaya ako yung sa mga kapitbahay namin, pag naglalaro po kami ng madaling araw, pasensya na po. Kaya ito talaga yung umaga namin. Yun po, baka magulat tayo may naglalaban ng malong. Yun po, pasalamat po kay Lord sa buhay ko ni Joy. Yun po. Kahit po ngayon, ayos pa rin po yung prayer po namin. I think yun na lang po talaga yung pula. Tayo po, inilataas namin kay Lord na lahat po namin lahat ang magiging decision namin. Nag-break din po ako sa yung work ko sana kay Joy. Actually, work from home din para mas madali. Kasi pag walang time na si schedule, ang hirap eh. Ang hirap kumuha ng time na isang pinag-break namin na para pag huminga kami ng payo sa amin, sa nalinong at nina. Wala pa hindi pagod. Ang pinag-anak namin kay Lord yung time mo para po, ayun po, sana po maging answer prayer na siya in the Lord's love. Salamat po kay Lord sa way po. Okay, so pray na po natin si Precious Society Joy. Lord God, we come to you to the throne of your grace right now. Dalangin namin Panginoon sa buhay ni Precious. Patuloy mo siya katakboy Panginoon. And Lord, ingatan Panginoon. And Lord, even si Joy, dalangin namin Panginoon na ipag-ingat mo sa kanya, pagbabae, o sa kanila Panginoon. Lord, anong po yung kalooban Panginoon, sa kanilang ni Sarah Panginoon, na hindi po nila nagkaroon sila Panginoon ng anak Panginoon. Lord, I pray, Lord, in your time, O God, ay hindi ko ipagkaloob sa kanila. Ayon sa iyong kalooban Panginoon. As what you said, Lord, this is your word, O God, that you will hear our prayers, O Lord, according to your will and purpose, O God. Thank you, Lord. Kumbaga ito, in Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so, yun, ang ating mga announcement, of course, ang ating Bible study, every Tuesday, 6 o'clock, per meeting, Thursday, 6 o'clock din, and then prayer fasting natin every Friday. Okay, so, kung wala na po, ay tayo po ay tumayo and shall we pray. Okay, nanalangin ko tayo. Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito binigay mo sa amin, O God. Lord, salamat po Panginoon sa iyong pagpamahal sa amin, sa aming bansa Pilipinas, O God. Lord, you have said your words, if my people who are called by my name shall humble themselves, seek my face,
ito ay hinaharap, Panginoon, itong bagyo na ito, Panginoon, na sinuwan, Panginoon. Lord, I pray, yung kanyang dinaanan, Panginoon, na kakanbalis, Panginoon, lagi po ito dinadaanan ng bagyo, Panginoon, at marami kami nakapatilan mo, Panginoon, na kung minsan hindi namin nakasama itong November ito sa aming convention dahil sinabi na sa lanta ng bagyo. Lord, I pray na patuloy mo sila ingatan at maging more yung sentro ng bagyo, Panginoon. I pray, Panginoon, na turuan kami, Panginoon, na manalangin, tumawag sa iyong pangalan. Lord, you have said in your word, call unto me, and I will answer thee. Tumawag ka sa Panginoon, at ako ito tutuon. Lord, thank you, Lord, for loving us so much, O God. Forgive us, Lord, of our sins, Lord, for our lukewarmness, O God. Lord, you are in this life, Lord, that you are waking us up, Lord, in our deep sleep, O God. Lord, may your love be our hearts, first of all, Lord. Love for you and love for one another, knowing that we don't belong to ourselves. We are bought with a price, with the blood of Jesus. Help us, Lord, to live in your love. Hallelujah, Jesus. Fill us with your love, with your spirit, O God. And help us, Lord, to be faithful to your gospel and to the great commission.